makipag-celebrate makag demonyo kung tinuod kang anak sa Ginoo. Sa panahon galing nga ga-celebrate kag Halloween o kanang kalaggalag, ikaw mismo ga-open portal sa mga witchcraft. Ikaw mismo ga-invite ang mga demonyo sa imong kinabuhi. Kung tinuod nga naka sa kahayag, dili ka angay makigalubilo o makiguban diha sa kangit-ngit. Wa ka na tingala ka ng mga horror, mga hadlok-hadlok o kanang mga multo, kanang mga pangit kay mga naong nagpaila na nga kana sila na sa kangit-ngit. Mao ni rason nga nung dali ka mabalaka puno kag problema. Ang napakinggan at nasaksihan ninyo ay isang pastora ng born again. Parang nangwala na si pastora dito, no? Dahil yung Halloween daw ay aral ng demonyo. Bago bumanat, research naman pang may time. Walang pagkakaiba ito sa banat ni Pastor Apollo Kibuloy na ang pagdiriwang sa All Saints Day at All Souls Day para ang kaluluwa sa impyerno ay maiahon patungong langit. Mali. Ganon din ang tinatawag na Halloween para sa kanila ay sa demonyo na. Ito ay tinatawag na Hasty Generalization Fallacy. Ano po ba yun? Yun po ang claim made on the basis of insufficient evidence. Ating sasagutin si Pastora na nagwala na ngayon dahil sa maling akala. Samahan ninyo. Kumusta? Ito niyo lingkod Brad Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito at Happy Fiesta sa araw ito mga kapatid. Ating ginunita sa buong sanlibutan sa Universal Church, ang Iglesia Katolika. Ang lahat na mga banal na nasa langit. Yung mga banal, yung mga santo ng Diyos na nasa langit. Ibig sabihin, maging canonized man o hindi. Yung dumaan na sa purgatorio at lubos ng nalinisan, lahat ang tinatawag ng simbahang katoliko na Church of Triumphant na nasa piling at nasa kaluwalhatian ng ating Diyos sa langit. Ito ang ipinagdiwang natin ngayon. So, hope nakasimba na ang ating mga kapatid at kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like at huwag din kalimutan kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, welcome sa lahat ng mga sumusubaybay. Sasagutin muna natin si Pastora sa born again ito mga kapatid. Pero bago dyan, acknowledge natin ang mga pumasok. May katanungan tayo dyan, no? Sa banat ni Pastora, walang pagkakaiba sa banat ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun bang pinalitaw na parang alam talaga nila ang katotohanan, di ba? Dahil basta lang Halloween, ang akala nila, pagdiriwang na yan sa mga demonyo. Dahil may tinatawag na Halloween kasi ng iba, Halloween party pa, pero nakabihis ng bihis demonyo. Yun ang ipinagbabawal ng simbahan. So, welcome po sila si Christy Concepcion Charot. Hello. Si kapatid na Margie Saligan, si Nelson Tomas, off duty, watching from barko habang naka-off duty. Si Kamsi, si Lorelly Gamadlao, Nelson Tomas. So, ilagay niyo kung saan kayo ngayon, no, para ma-shout out natin. Si Marlon Liban Pulmano, si Chipra Kanama sa Davao Oriental,
Legia Dolera Atit Bakaron sa lahat ng mga pumasok ngayon sa ating live streaming. Si Margie Saligan sa Paranaque City, Our Lady of Peace Paris. Okay? Welcome sa lahat. At Cebuano itong si Pastora, no? May punto siya dito, pero lumilihis sa maling akala. Bakit lumilihis sa maling akala? Isa-isahin natin. Cebuano kasi ito, sa mga di na kaunawa ng Cebuano, sige, isasali natin ha. Eto, parang nagwala si Pastora dito. Nga daw makipag-celebrate makagdemonyo kung tinuod kang anak sa Ginoo. Sa panahon galing nga ga-celebrate kag Halloween o kanang kalaggalag, ikaw mismo ga-open porta sa mga witchcraft. Ikaw mismo ga-invite ang mga demonyo sa imong kinabuhi. Kung tinuod nga naka sa kahayo. So, naunawaan ba ninyo mga Tagalog yung pahayag ni Pastora? No, siguro karamihan sa inyo di nakaunawa dahil mahirap para sa mga Tagalog ang Cebuano, maliban lang kung may background kayo. Ang sabi ni Pastora dito, Makagdemonyo kung tinuod kang anak sa Ginoo. bakit daw umano nagdiriwang kayo ng mga demonyo kung ikay totoong anak ng Panginoon? Kung tingnan natin ang kasaysayan sa simbahang Katoliko sa All Hallows Eve, ito hindi pagdiriwang ng demonyo. Kundi sa panahon noon na idiniklara batay sa napakaluma ng aklat na palaging ginagamit sa Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo, The Externals of the Catholic Church, may mga bansa noon na nagdiriwang ng mga mukha ng demonyo. So ipinagdiriwang yan. Kaya para yung pagdiriwang na yan ay mahinto, so pinalitan ng simbahang Katoliko ng pagdiriwang para sa mga santo. Kahit nasa purgatorio, santo. Kahit Iglesia ni Cristo, binasa nila yan. Eto, balikan natin yung sa Iglesia ni Cristo, ha? Ang Iglesia ni Cristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day. Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day sapagkat ito po mga kaibigan ay mga gawaing pangreliyong Katoliko. So natural, nasa Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo kayo, di talaga kayo susunod yan. Pero kung gawaing Katoliko, huwag kalimutan na kahit na ang ating kalendaryo ngayon, Gregorian calendar, ecclesiastical calendar yan na piniprepare ni Pope Gregory XIII. Bakit sinundan ninyo? So, okay, tuloy natin. Na kanilang hinango, kapatid na Romel, hindi po sa Biblia, kundi sa mga gawaing pagano. Yan ang mali na naman na konklusyon dito. Ito ang sinabi nating hasty generalization fallacy. A claim made on the basis of insufficient evidence. Bakit? Nililihis talaga nila. Hango. Ibig sabihin, kung hango galing sa mga pagano. Yan ang ibig sabihin. Pero pakinggan ninyo mga kapatid, kung paano nila minagic at nililihis ang binasa nila. At ang katunayan po nito ay ipinaliliwanag sa isang aklat na pinamagatang The Facts on Halloween, What Christians Need to Know, na sinulat po ni na John Ankenberg at John Weldon sa pages 5 to 6 at 10 to 11. So, pansinin ninyo ang binasa nila at paano nila minagic ito. Sa wikang Pilipino, ang Halloween ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw. Pinalitan yung tanging araw, yung selebrasyon ng mga pagano, pinalitan ng Halloween. So ano ba ang Halloween? Ang salita bang Halloween? Hallowed be thy name sa Old English, mga kapatid. Ibig pa ba sabihin, yun ay sa demonyo? Mali. Maling-mali talaga ang
akala nila ang Halloween ay galing sa salitang All Hallows Eve na ang buong ang ibig sabihin mga kapatid, mga banal, lahat ng mga banal. Kahit nasa purgatorio, sila pa rin ay mga kaluluwang banal. Ngunit ang pagpasok nila sa kaharian sa langit, tinatalakay natin kahapon yan, na dinidelay para sa pagdalisay sa apoy. Na Hebreo Kapitulo 9, versikulo 49. Tuloy natin ang binasa ng ministro. Na ipinagdiwang ng mga sinaunang Druids, ang marurunong na tao. So ano ang ipinagdiwang ng mga Druids? Yung paganismo sa kapistahan ng araw. Meron silang mga nakasuot na maskara sa demonyo. Kaya pinalitan niyan sa simbahang Katoliko. So ibig sabihin, kung pinalitan, hindi na hango. Pinalitan na nga. Paano nagiging hango o galing? Tuloy natin. O mga pare sa reliyong Celtic. Ang mga Celts ay nanirahan sa France at sa British Isles. Gumamit sila ng occult arts, mga ritual na pagano, sumamba sa kalikasan. Ayan, sumamba sa kalikasan. Yung mga pagano. So, ang layunin ng simbahang Katoliko, mahinto yung paganismo na ginawa at palitan ng selebrasyon ng mga Kristiyano. At binigyan nila ito ng supernatural at animistikong katangian. Ang mga Celts ay sumamba sa Diyos na araw, si Belenus. Yan, ang mga pagano, sumamba ng Diyos ng araw. So may pagsamba na sila. Kaya ito ang layunin kung bakit pinalitan. Kaya mali ang konklusyon nito mga ministro na hango o galing. Pinalitan na nga, paano nagiging galing? Lalo na tuwing kapistahan ng Beltane, Mayo 1, at sumamba sa iba pang Diyos na malamang ay ang Panginoon ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay tuwing kapistahan ng Samhain, Oktubre 31. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin ang paganismo. Napansin niyo yung mga kapatid, napakalinaw sa binasa. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin. Pagkatapos nabasa yan, na tinangka, sugpuin, upang mahinto yung paganismong selebrasyon, ang resulta, hango na sa pagano. Ganyan sila mag-magic. Tuloy natin. Pong nakapaloob sa kapistahang Samhain, sa paraang ginawa nito ang Nobyembre 1 na All Saints Day, o Todos los Santos at ang Nobyembre 2 na All Souls Day o Araw ng Mga Kaluluwa. Noong taong 835, inilipat ni Papa Gregorio IV ang kapistahan ng Todos los Santos sa Nobyembre 1 at pinalawak upang isama ang lahat ng santo. Kaya, ang Nobyembre 1, Todos los Santos, ang araw pagkatapos ng Halloween, Hallows Eve o All Saints Eve, ay naging isang araw na itinalaga ng Iglesia Katolika para kay Birheng Maria at sa mga santo. Yun ang pinalit sa paganismong aral. Ang konklusyon nito mga ministro ay ang Halloween, selebrasyon ng mga pagano, mali. Walang pagkakaiba din sa maling unawa ni Pastora ng born again ito. Ituloy natin siya. Sa panahon galing nga ga-celebrate kag Halloween o kanang kalagda. Yan. Sa panahon daw na nagdiwang ka ng Halloween, ano ba yung Halloween? Yung kalag-kalag daw, pag-alala sa mga kaluluwa, sa panahon daw na nagdiwang ka nito, ayon sa kanya, ay nagdiwang ka sa aral ng mga pagano. Ikaw mismo ga-open portal sa mga witchcraft. Ayun. Binuksan mo ang pintuan para sa mga wakwak, witchcraft. Ngayon, di talaga lubos nila na unawaan ang salitang Halloween. Old English,
galing sa All Hallows Eve, lahat ng mga santo. Kahit na sa King James Version, mabasa natin yan sa mabasa natin sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Old English yan. Ang holy, hallowed be thy name. Yon ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. So, dahil po ba binanggit sa ating Panginoon Jesucristo ang salitang hallowed at ang konklusyon nila, ang salitang hallowed ay sa demonyo, nagtuturo ba ang ating Panginoong Hesus ng aral na demonyo dito sa San Mateo Kapitulo 6:9? Ikaw mismo ga-invite ang mga demonyo sa imong kinabuhi. Pero kung ang tinutukoy sa pasturang ito na yung pagdiriwang na nakamaskara ng demonyo, yun ang ipinagbabawal kasi ng simbahang Katoliko. Yung tinatawag pa nila na Halloween daw, mali yun. Ganyan talaga ang demonyo kung paano nila pinipilipit yung aral ng simbahang Katoliko. Pero napansin nyo ba? Ang pinipilipit talaga ng lahat, aral lang ng simbahang Katoliko. Bakit hindi aral ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, hindi ng Seventh-day Adventist, hindi ng Born Again? Dahil alam ninyo, yung mga siktang binanggit natin, pawang mga tatag ng tao. At alam natin na ang demonyo, Juan Kapitulo 8:44, galit na galit sa katotohanan at ang simbahang Katoliko, ang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya pinipilipit nila. Paulit-ulit na pinangaral ng simbahang Katoliko, tigil, huwag mag-celebrate yung tinatawag nila na Halloween pero nakamaskara. Because the devil is very hungry of the worship and the people willingly and joyfully give it to him. Ano mangyari? Yon ang magiging pintuan. Yon ang magiging pintuan para makapasok siya sa buhay. So, ibig sabihin, may punto si Pastora kung ang pagdirewang ay may kaugnay sa nakasuot na maskara, yung horror, yun ay pagdirewang sa mga demonyo. So, bawal yan. Dahil when we mimic the devil, we are inviting the devil, and when he comes, he will surely bring ruin into our lives. Yun ang mangyari. Kaya ipinagbabawal yan. Ngunit, ang ating pagdiriwang mga kapatid, ngayon, All Saints Day, All Souls Day, ito'y pagdiriwang hindi sa mga demonyo, kundi sa mga santo. Kundi sa mga banal, maging nakanonize man ang simbahan, maging hindi man, dumaan na sa purgatorio at sila'y nasa kaluluwalhatian na ng Diyos sa langit, sila ay ipinagdiwang natin ngayon. No? Tuloy natin si Pastora dito dahil may punto siya. Ang ipinagbabawal, yung occultismo. Pero yung All Souls Day, tinatalakay natin yan. All Saints Day. Meron bang mabasa sa Biblia na bawal ang pagdirewang sa mga yumao na natin at pag-alaala sa kanila? Wala naman. Di po ba sola eskriptura? Eto sila. Tuloy muna natin si Pastora, ha? Tinood nga. At isasali natin yung pahayag niya para sa mga hindi nakaunawa ng Cebuano. Kung totoo daw, Naka sa kahayag. kung totoo daw na nasa liwanag ka, Di ka angay makigulubilo, makiguban diya sa kangit-ngit. o di ka pwede na makipagsama yung nasa kadiliman. Yun naman ang aral ng simbahang Katoliko. Ang problema lang, yung aral ng simbahang Katolikong ito ay pinipilipit lalo na sa mga born again. Halimbawa, dahil po ba may tinatawag na Halloween ang karamihan, ngunit nakasuot ng maskara ng demonyo, ibig po ba sabihin na ang salitang Halloween ay sa demonyo na? Yon ang sinasabi ko na
hasty generalization fallacy. Ibig sabihin, ginawa nila yan on the basis of insufficient evidence. Bakit? Halimbawa, noon pa man, nagpaalala na si San Pablo sa atin. Ano ang paalala ni San Pablo sa atin? Noon pa man, mga kapatid. Ang paalala niya sa atin na mag-ingat daw. Saan? Sa mga bulaang propeta. Imagine ang ating Panginoong Hesus nagtatag ng kanyang iglesia. Pero, ang mga sa demonyo ay nandyan din. At ang layunin ay makipagkumpetensya sa tunay. At yung, kung sundin natin yung hasty generalization fallacy, mga kapatid, di ibig sabihin sa demonyo, ang lahat ng mga tatag lamang ng tao. Bakit? Ito ang sabi ni San Pablo sa 2 Corinto 11:13-15. Sabi niya, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa, at mapapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kaniyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So, dito makita natin na kung ang Halloween ng simbahang Katoliko pagdiriwang sa mga lahat ng santo, mga kapatid, ay minadjik talaga na sa mga anti-Catholic, kahit na ang tunay na iglesia may nakipagkompetensya. So, sa atin, lalo na sa Ministry of Liberation, ipinagbabawal talaga yung syncretism, yung tinatawag na sin against faith, yung tinatawag na one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism, yung paniniwala na all religions are equal. Hindi yan totoo, mga kapatid. Kaya nga, si San Pablo mismo noon, matagal nang nagpaalala. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 20, hindi ang ibig kong sabihin. Ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Iyon ang sabi ni San Pablo. Kaya nga, nahinto ang selebrasyon ng mga pagano. At doon pumasok ang selebrasyon ng Kristyanismo, lalo na ang pagdiwang sa mga santo at ang pag-alala sa mga yumao natin. Tuloy muna natin si Pastora. Wa ka na tingala ka ng mga horror, mga hadlok-hadlok o ka ng mga multo, ka ng mga pangit kay mga naong, nagpaila na nga ka na sila na sa angit-ngit. Maunay rason nga nung dali ka, mabalakap puno. Ayan naman talaga ang aral ng simbahang Katoliko. Kailangan talaga yung ma-renounce, no? Na di pwedeng diwang ng nakasuot na maskara to mimic the devil, because when we mimic the devil, we are inviting the devil, and when he comes, he will surely bring ruin into our lives. Kaya di yan pwede. The devil gives nothing but meaningless suffering. Tama si Pastor, yung chaos, yung division, yung anger, yung hatred, yung financial ruin, especially illness, broken relationship, yun ang gigibain talaga ang adulot kung makasuot kayo ng mga maskara ng demonyo. Ipinagbabawal yan. Pero ang punto lang dito, yung sinabi ng pastora na ang pagdirewang ng Halloween ay sa demonyo na. Kaya nga, ginamit natin ang Mateo Kapitulo 6:9. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang turo, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name.
Dahil po ba ginamit ang salitang hallowed be thy name sa demonyo na yon? Ituloy natin si Pastora muna, ha? Ang problema, mauri mo tudlo nimo nga angay kang mahadlok nila. Pero hey, ayaw kahadlok nila, kahadlok ka ang Ginoo. Muna na ingon ang pulong sa Ginoo nga wa kita gitagan sa Dios o espiritu sa kahadlok. Apan duna kitay gahom, natay gahom para palayason talang demonyo sa atong kinabuhi. Ikaw, ako, kita mo magubas ng bawat sa yawa. Apan ayog sugot nga mabutaan ka, mata sa kamaturan, doon na kay gahom para palayaso na sila indan. Tama. May kapangyarihan ang bawat Kristiyano para papalayasin ang mga demonyo. Pero ang tanong dito, paano mo mapalayas ang demonyo kung ikay kaanib mismo sa sikta na sa demonyo na? Alam naman natin, nabasa natin ang 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12. Anong sabi ni San Pablo? Napakalinaw ang sabi ni San Pablo, may sikta na nakipagkumpetensya sa tunay na iglesia. Eto, balikan natin, ha. Sabi niya, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, mandarayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay magkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kaniyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kaya, kung ang demonyo talaga ay nakipagkompetensya sa tunay na aral, pati na sa iglesia. Kaya mag-ingat din, di ba? Na ngayon, bawal ba na alalahanin natin yung mga banal? Sisilipin muna natin, ano ang nakasulat sa Biblia? Dahil, although, ang simbahang Katoliko, we are not Bible alone, iba tayo sa mga siktang tatag lamang ng tao, mga kapatid. Ngunit, sisilipin natin ano ang nakasulat sa Biblia. Okay, ito. Nasa King James Version 16:11 ito, Sira Kapitulo 44, versikulo 11, mga kapatid. Napakaganda ang mabasa dito. But these were men of mercy, whose godly deeds have not failed. Good things continue with their seed. Their posterity are a holy inheritance, and their seed hath stood in the covenants. And their children for their sake remain forever. Their seed and their glory shall not be forsaken. Their bodies are buried in peace, and their name liveth unto generation and generation. Let the people shew forth their wisdom, and the church declare their praise. See? Sino ito? Malinaw, yun ang mga santo. Anong sabi? Sa Sira 44, versikulo 15, let the people shew forth their wisdom. Sino yan? Ang mga banal. And the church declare their praise. So, hindi bawal, mga kapatid, na alalahanin natin ang mga bayani ng ating pananampalataya, lalo na natularan ang kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Bakit? Anong sabi ni San Pablo? Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, napakalinaw ang sabi ni San Pablo, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. See, ito ang ginawa natin ngayon, mga kapatid. Hebreo 13:7, ang pag-alala sa mga yumao, lalo na sa mga bayani ng ating pananampalataya. Baka sabihin, hindi, magagalit ang Diyos pag alalahanin natin yung mga banal. Magagalit ba? Halimbawa, ang Diyos unang
Pedro 1:16, siya ang author of holiness. Para maunawaan ninyo, may drawing ka at napakaganda ang drawing mo. Ngayon, yung kaibigan mo, nakita niya na maganda ang drawing mo, pinupuri ng kaibigan mo. Ang tanong, magagalit ka ba dahil yung drawing mo ay pinupuri ng kaibigan? Hindi, dahil sa pagpuri ng kaibigan sa napakagandang drawing mo, pati ikaw na nagdrawing ay pinupuri na din. Ganon din ang mga santo sa pag-alala at pagpupuri natin. Bakit? Dahil ang Diyos, siya ang source ng kabanalan. At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus. San Juan 17:10, ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluwalhati ako sa pamamagitan nila. See? Sa pamamagitan ng mga santo, pati ang ating Panginoong Hesus at ang Diyos Ama, naluwalhati daw sa pamamagitan nila. Tanong, dahil ang ating mga kapatid, sola escriptura, Bible alone lang talaga. May mabasa ba tayo sa Biblia, mga kapatid? Iyon ang kanilang gusto. Kailangan ilatag nyo. Kailangan nasa Biblia. But we are not Bible alone. Pero may mabasa ba na ang Panginoon ay maluwalhati sa mga araw ito sa pamamagitan ng kaniyang mga santo? Meron. Saan? Kung ibig ba sabihin sa mga pagano na yan? 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ilista niyo. On that day, the Lord will be glorified in His saints. See? Ang linaw, mga kapatid. Ang linaw. Na on that day, the Lord will be glorified on essence. So napakalinaw, mga mahal na kapatid. Kaya nga, tayong mga Katoliko, lumalapit talaga tayo sa mga banal. Na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Bakit? Nasa Biblia ba yan? Napakalinaw yan. Ito ang sabi sa Biblia. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 22-24. Datapowat nagsilapit kayo sa mga bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem, sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik sa nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. See? So pwede pala na kalapitan natin sila. Ang tanong, nasa langit na ba sila? May panalangin ba sila? Sisilipin natin ang Biblia. Sa Revelation chapter 8 verses 3 up to 4. Ito, mabasa natin, mga mahal na kapatid. Another angel with a golden censer came and stood at the altar. He was given a great quantity of incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar that is before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God from the hand of the angel. See? Napakalinaw, mga kapatid, sa mabasa natin na ang mga kaluluwa ng mga banal ng Diyos ay nasa langit. Buhay na buhay at nagsasalita at pumupuri sa Diyos at nanalangin para sa atin. Hindi sila mga patay na ayon sa ibang mga sikta na kadikit umano sa lupa
gaya sa paniniwala ng ibang mga walang kaluluwa. Bakit? Silipin natin. Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 9. Ito ang sabi ni San Juan, at nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong suma sa kanila, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo sila hatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Yun. Asan yung sabi nila na ang kaluluwa ay nasa libingan lang, dahil ang kaluluwa ay ang katawan daw, at pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. So napakalinaw na ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng, kung tingnan natin sa Biblia, binigyan ng maputing balabal na tanda umano sa kaluwalhatian at tanda din sa katuwiran ng Diyos na kanilang napagtagumpayan na sa mundong ito. Eto, mabasa natin. Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 11, mga mahal na kapatid. At binigyan ang bawat isa ng kanilang isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin sa manggaya nila. See? Napakalinaw, mga mahal na kapatid, na ang mabasa natin dyan, no? Napaka-biblical kung sundin nila yung sinabi nila na sola scriptura, Bible alone, na ang mga kaluluwa ng mga banal ng Diyos ay buhay na buhay, nasa dambana ng Diyos at nagsasalita. Sa makatuwid, mga kapatid, sila ay nakapagpanalangin kasama sa atin. Ano ang naroon sa langit? Dambana ng Diyos, mga kaluluwa ng mga banal. Sila'y binigyan umano ng puting balabal at pinahihintay pa ng kaunting panahon para hatulan ang mundong ito. So napakalinaw, mga kapatid, sa nakasulat. Kaya yung sinabi nila, hindi totoo yan. Remember, the Catholic Church is the only church. This is the only home for the martyrs of Christ. Ang tanging simbahan, mga kapatid, na binuhusan ng dugo ng mga banal ng ating Panginoon Jesucristo throughout the history of Christianity is the Catholic Church. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as sovereign in all things, would not accept the emperor as God. Sino na Kristiyano na? Roman Catholic. So, napakaraming patunay sa Biblia, mga kapatid, na ang kaluluwa, lalo na sa mga santo, ay wala sa tinatawag nilang Sheol o yung daigdig ng mga patay. Kundi naroon na sila sa langit. Buhay na buhay at kapiling nila ang Diyos. Napaka-biblikal yan. Sabi sa Lucas Kapitulo 20, versikulo 38, siya nga'y hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nangabubuhay sa Kanya ang lahat. See? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, Diyos ng mga buhay. At
yung sinabi nila na ang kaluluwa ay mananatili sa Sheol, mananatili sa libingan, silipin natin ang Biblia. Awit Kapitulo 30, versikulo 3, ito ang mabasa natin. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa Sion. Iyong ingatan ang aking buhay upang huwad akong bumaba sa hukay. Nasa Sheol ba, mga kapatid, ang kaluluwa? Nanatili ba sa libingan na tinatawag na Sheol noon ang kaluluwa? Nakadikit ba sa lupa, sa daigdig, ang kaluluwa ng mga patay? Napakapunto ang punto. Diyan, mga kapatid, wala na sila sa Sheol. Nasaan ang kaluluwa? Ano daw? Isinampa ng Diyos mula sa Sheol. Saan sila isinampa? Natural sa langit. Dahil matapos ang kanilang purification of sins, yung paglinis, yung pagdalisay, unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 11 hanggang 15, sila ay makapasok na sa langit. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 22-23, mga kapatid. At ayon sa mismong nakita ni San Juan na sa kanyang sulat, sa aklat ng Revelasyon, ang mga kaluluwa ng mga banal, ang kaluluwa ng mga banal ay nasa dambana ng Diyos, nasa langit. Napakalinaw, mga mahal na kapatid, ang mabasa. Okay, tingnan pa natin, silipin natin. Awit Kapitulo 30, 7, versikulo 28, ito ang mabasa natin. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinabayaan ang kaniyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. So, napaka-linaw, mga kapatid, sa nabasa natin dito sa Biblia, na hindi pabayaan ng Diyos ang kanyang mga banal. At iingatan ng Diyos ang mga banal magpakailanman. At tandaan natin, ang ginagamit sa salita sa English, forever. Saan yan? Saan ba yung forever na yan? Nandito ba sa lupa? Nandun ba sa Sheol? Hindi, sa lupa. Sapagkat walang forever dito sa lupa. Lalo nang hindi yan sa Sheol, sapagkat isinampa nga ng Diyos ang kaluluwa ng kanyang mga banal mula sa Sheol. So ang tanong, saan yung forever? Ang forever, mga kapatid, nasa langit. Dahil kung sisilipin natin ang Daniel Kapitulo 7, versikulo 18, ito'y mabasa natin, but the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, forever, and ever. So, napakalinaw sa nakasulat dito, mga mahal na kapatid. Kapiling ng ating eternal God forever and ever ang lahat ng kaniyang mga banal na ating inaalala ngayon, na ating ipinagdiriwang ngayon. Dahil sa Psalm chapter 48 verse 14, ito ang sabi ni Propeta David, for this is God, our God forever and ever. Ever. He will be our guide even to death. See? He will be our guide even to death. So, bakit maraming katawan sa mga santo natin, mga kapatid, dito sa simbahang Katoliko na tinatawag na incorrupt? Mga katawan ng mga santo na hindi naaagnas, ang dami yan. Si Saint Padre Pio, si Saint Bernadette Soberio sa Lourdes, si Saint Jean-Marie Vianney, si Saint Teresa Margaret, si Saint Vincent de Paul, si Saint John Bosco, Saint John Paul, si Saint John Paul, si Saint John 23rd. Dami pa mga santo. Marami sa kanila ang hindi naaagdas ang kanilang katawan. Bakit?
Biblical ba yan? Biblical yan. Awit, Kapitulo, Psalm chapter 16, verses 9 up to 11. Ito mabasa, therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure, for you will not abandon my soul to Sheol, and let your Holy One see corruption, to make known to the path of life. In your presence there is a fullness of joy, and your right hand are pleasures evermore. See? Napakalinaw. Sa Tagalog, ito ang mabasa natin sa naturang salin kung babasayan natin ang salita ng Diyos. Ito mabasa natin. Kaya sa nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako, sapagkat hindi niyo pinabayaan ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi niyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat ninyong lingkod. Ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kadilisayan, ng kasiyahan, at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So, sino ba ang katuparan nitong sinabi na hindi mabubulok ang katawan, mga kapatid? Ito'y makita natin na nasa simbahang Katoliko lamang. Kaya, yung pagdiriwang natin, mga mahal na kapatid, sa mga santo sa langit na ipinagdiwang natin ngayon, hindi ibig sabihin na ito'y aral ng mga pagano. Dahil walang pagano nagdiwang para sa mga santo, sa mga banal. Okay? So, acknowledge muna natin yung mga pumasok natin ngayon. Okay. So, sa mga kapatid, bago tayo magtapos dahil magsimba pa kami ngayon, atin lang sinagot itong mga grabing atake at tuligsa ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. No? So, Milan Cañete, hello Davao. Si Lionel Casudo, good morning sa lahat ng mga solpot. Okay lang. Kung palagi kayo maninira sa aming simbahang Katoliko, alam namin si ABC Siblings, si Tampino TV, si Arnie Kabasag, si Margie Saligan, si Ging Kicker Family. So, yung kaugnay sa mga santo, sa mga kaluluwa sa purgatorio, alam nyo, tinalakay natin yan kahapon. No? May video tayo kahapon. So, young skinny, si Ani Masora, Ging Kicker Family. If this is so, why should I trust a pastor of any Protestant sect that does not care about the truth of Christ and the church Christ built in the upper room of Jerusalem? Okay. Si Margie Saligan, natatawa itong mga sulpot. Wala silang mga santo. Wala silang kakampi sa Katoliko. Maraming mga santo. Pag iwanan ninyo ang simbahang Katoliko, iwanan na ninyo ang mga santo, iwanan ninyo ang Mahal na Birhen Maria, iwanan ninyo ang sakramento, iwanan ninyo ang sacramentals.
pag lisanin niyo ang simbahang Katoliko, karamihan, titigil na yan sa pagdiwang ng piyesta. Ngunit, yung mga tumitigil sa pagdiwang ng piyesta, hindi pa titigil sa pamimiesta. Okay. So maraming salamat sis Kasista sa Star. Maraming Lior Kasista. O, sa mga nagpadala ng Star, Undo Palahos, maraming salamat po sa pinadala ng Star sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Maraming salamat po at happy fiesta sa mga santo na ating ipinagdiwang ngayon. Huwag niyong kalimutan kung may time kayo. Punta kayo sa simbahan. No? At dalaw kayo sa mga libingan. Lalo na, maraming salamat ni Father Amalia. No? Nagtawag siya sa akin para pagkuha sa mga pangalan sa mga kaluluwa para sa misa niya kanina. Maraming salamat po, Father. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, hanggang sa muli, itong yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye po. Happy Fiesta sa atin.